At sa pagpapatuloy ng ating recap, ngayon na tinanggap na ni Uchimura ang katotohanan ng sitwasyon, sinimulan niya na kung saan gumagawa siya ng mga hakbang upang kontrahin ang problema. Ang unang hakbang ay alamin kung paano nagkalat sa merkado ang mga pekeng rosmarins. Ang mga pekeng rosmarins na ito ay tila nagawa sa loob lamang ng isang buwan, kaso hindi ito katanggap-tanggap para kay Uchimura dahil ang reverse engineering at pag-aaral kung paano gayahin ang mga ito ay dapat na tumagal ng mas mahabang panahon. Ang tanging lohikal na paliwanag ay may isang taong ilegal na nagbenta ng mga rosmarins na nakuha mula sa hukbong demonyo. Habang ipinamamahagi ng hukbong demonyo ang rosmarins sa buong bansa, ang mga ito ay ipinadala lamang sa mga rehiyong sinalanta ng malalakas na pag-atake ng halimaw, at ang mga tao sa mga lugar na iyon ay hindi basta-basta isasakripisyo ang kanilang kaligtasan kapalit ng mabilis na kita. Biglang sumugod si Alandre sa opisina ni Uchimura at ibinalita na ang mga rosmarins na ipinamahagi sa buong kaharian ay hindi gumagana. Ngayon na hindi na lang isa ang problema ni Uchimura at magkasama silang pumunta sa isa sa mga nayon na nagulat ng sira o hindi gumaganang rosmarins, ngunit pagdating nila roon nakita nilang wasak na ang buong lugar dahil sa pag-atake ng mahiwagang nilalang. Hindi maunawaan ng pinuno ng nayon at ni Uchimura kung paano ito nangyari dahil ang rosmarins ay espesyal na idinisenyo upang itataboy ang lahat ng mahiwagang nilalang. Dahil dito ay nagsimulang maghukay si Uchimura upang suriin kung may mali sa mga nakabaong rosmarins. Dito niya natuklasan ang isang malaking problema at nawala ang mga ito at sinuri nila ang iba pang mga lokasyon kung saan dapat ay may nakabaong rosmarins, at tulad ng inaasahan ay wala nang natira ni isa, dahil sa natuklasang ito ay nakumpirma ni Uchimura na may isang tao na nagnanakaw ng mga rosmarins. Kaso kailangan munang patunayan niya ang kanyang hinala bago siya gumawa ng anumang hakbang, dahil dito ay hiniling niya kay Alandre na tulungan siyang gumawa ng mapa ng lahat ng nayon na nagulat ng nawawalang rosmarins. Matapos ang maingat na pagpaplano at dinala ni Uchimura si Mandre sa isang nayon isang gabi upang magsagawa ng investigasyon, hindi maintindihan ni Mandre kung bakit sila pumunta sa nayong ito, dahil wala namang reklamo na naitala rito. Kaso biglang napansin ni Dinsok ang paggalaw sa bukid at agad niyang sinenyasan si Mandre na manatiling tahimik habang sila ay nagtago sa likod ng isang puno. Mula roon ay napanood nila ang dalawang kahina-hinalang individual na gumagalaw sa paligid bago tuluyang maghukay at kunin ang isa sa mga rosmarins. Nang paalis na ang mga ito dala ang ninakaw na rosmarins at lumabas siya at si Alandra upang harapin sila, tulad ng kanyang pinaghinalaan at ito ang eksaktong paliwanag kung bakit ang mga pekeng rosmarins ay kasing husay ng mga orihinal ngunit ibinebenta sa murang halaga, may tao na nagpapakilos ng mga magnanakaw upang nakawin ang tunay na rosmarins at muling ibenta ang mga ito. Dahil ninakaw ang mga produkto ay nagagawa ng nasa likod ng lahat ng ito na ibenta ang mga ito sa napakamurang presyo habang kumikita pa rin ng malaki, hiningi ni Uchimura sa mga magnanakaw na isiwalat kung sino ang nag-utos sa kanila, ngunit tumanggi ang mga ito. Sa halip ay bigla na lang sumugod ang isa sa kanila upang atakihin siya gamit ang matatalim na kuko, buti na lang ay mabilis na sumaklolo si Alandra at pinabagsak ang kalaban at sinubukan ding umatake ng isa pang magnanakaw, kaso mabilis din itong napabagsak at nang napagtanto nilang wala silang laban ay nagmadali silang tumakbo palayo. Handa nang habulin ni Alandra ang mga tumatakas na magnanakaw upang hindi sila makatakas. Ngunit pinigilan siya ni Uchimura at sinabi niyang hindi na kailangan, dahil ang mga rosmarins na ninakaw nila ay peke lamang. Kinabukasan ay natanggap ni Galan ang mga ninakaw na rosmarins at ayon sa plano, iniharap ang mga ito sa gininto ang hari bilang tugon sa kanyang kahilingan at labis na humanga ang hari sa ginawa ni Galan, dahil nagawa nitong lumikha ng isang produkto na kasing epektibo ng pagmamay-ari ng hukbong demonyo kaso sa kalahati lang ng presyo. Hindi lang iyon at sa hindi malaman na paraan ay nagawa rin ni Galan na makagawa ng 12-dosenang rosmarins sa loob lamang ng isang gabi, isang bagay na pisikal na imposibleng mangyari at gayunpaman ay hindi na pinansin ng hari ang mga detalye na ito. Sa halip ay pinuri niya ng husto si Galan sa pagiging isang pambihirang mangangalakal, buong puso namang tinanggap ni Galan ang mga papuri at ipinagmamalaki ang kanyang kakayahang gawin ang lahat ng kinakailangan upang mapaligaya ang kanyang mga mamimili. Kung hindi pa ito halata si Galan ay isang napakayamang mangangalakal kaso malayo siya sa pagiging tapat, naitayo niya ang kanyang yaman sa pamamagitan ng pagbili ng mga produkto sa murang halaga at muling pagbebenta ng mga ito sa napakataas na tubo. Sa pangkaraniwang sitwasyon ay hindi ito magiging malaking problema,
ngunit dahil sa madilim na pamamaraan na ginagamit niya sa kanyang mga transaksyon, nagiging delikado ang kanyang negosyo. Nang malaman niyang ang kaharian ng Rampage ay nakipagkasundo sa hukbong demonyo, nakita niya ito bilang isang gintong pagkakataon upang mabilis na yumaman at nakakuha siya ng isang Rosmerens. Pinapasubok sa kanyang mga manggagawa kung kaya nilang gayahin ito upang makagawa siya ng sarili niyang bersyon. Ngunit nagkaroon ng malaking sagabal sa kanyang plano at ipinaalam sa kanya ng kanyang mga manggagawa na napakakomplikado ng Rosmerens upang kopyahin, dahil dito ay agad siyang lumipat sa susunod na pinakamainam na opsyon na ninakaw na lang niya mismo ang Rosmerens mula sa hukbong demonyo. Siyempre ang ginawa niya ay lubos na ilegal at immoral pero wala siyang pakialam basta't nakukuha niya ang kanyang ginto. Umalis siya sa kaharian ng Rampage dala ang isang kariton na puno ng ginto, at makalipas ang ilang araw ay bumalik siyang may dala pang mas maraming ninakaw na Rosmerens upang muling ipagbili sa gininto ang hari. Ngunit sa kanyang pagkagulat ay pagkarating niya sa harap ng tarangkahan ay bigla siyang pinigilan ng mga bantay. Ipinabatid nila sa kanya na naglabas ng kautusan ang gininto ang hari para siya ay arestuhin. Bago pa siya makapaglaban o makapagtanggol ng sarili ay agad siyang dinakip ng mga bantay at dinala diretso sa silid ng trono ng hari. Lubos na naguguluhan sa nangyayari ay galit na tinanong ni Galan kung bakit siya sapilitang dinala sa harap ng hari. Walang sinayang na oras ang gininto ang hari at kumuha siya ng isa sa mga Rosmerens na ibinente sa kanya ni Galan sa nakaraang pagbisita, at saka ito dinurog sa kanyang kamay at ito ay peke. Lahat ng Rosmerens na dinala ni Galan ay peke kaya't ngayon hinihingi ng gininto ang hari ang kanyang paliwanag. Halos hindi makapaniwala si Galan at agad na sinubukang kumbansihin ang hari na isa lamang itong malaking pagkakamali. Iginiit niya na hinding-hindi siya maglalakas loob na magbenta ng sirang produkto sa isang taong kasing taas ng katayuan ng hari. Ngunit ubod na ng liit ang pasensya ng hari at wala ng paraan para makalusot si Galan sa sitwasyong ito gamit lamang ang kanyang pananalita. At lalong sumama ang kanyang sitwasyon nang may lumitaw pang isa pang tao sa loob ng silid na may gustong sabihin. Mula sa anino ay lumabas si Uchimura at ipinakilala ang kanyang sarili kay Galan na mas lalo pang kinabahan siya kaysa kanina, dahil narinig na niya ang mga usap-usapan tungkol kay Uchimura at ang general ng hukbong demonyo, at alam niyang nakakatakot ito. Sinasabing kaya nitong paamuin ang Minotaur at iba pang makapangyarihang demi-human sa kanyang utos. At sa loob lamang ng ilang buwan na marami na siyang nagawa na imposible para sa iba, walang duda siya ang pinaka-nakakatakot na tao sa hukbong demonyo kaya't naman hindi mapakali si Galan sa kung ano ang maaaring gawin sa kanya ni Uchimura. Sinimulan ni Uchimura ang kanyang pahayag sa pamamagitan ng pagsisiwalat na may isang taong nagnanakaw ng mga Rosmerens ng hukbong demonyo, at may matibay siyang dahilan para maniwala na si Galan ang nasa likod nito. Kaya't upang tudukan ang pagnanakaw ay gumawa siya ng isang perpektong replika ng Rosmerens. Sa unang tingin ay mukhang tunay ito pero ang totoo ay wala itong bisa. Napakadetalyado ng disenyo nito na kahit ang gininto ang hari mismo ay hindi agad napansin ang pagkakaiba nito sa orihinal, dahil dito ay labis ang pasasalamat ni Uchimura kay Silid sa kanyang walang kapantay na husay sa paggawa. Matapos matuklasan ang patuloy na pagnanakaw ng Rosmerens ay humingi si Uchimura ng tulong kay Silid upang gumawa ng pekeng Rosmerens. Sa simula ay tumanggi ito dahil napakahirap gawin ang ganitong uri ng replika kaso nang makita niyang desperado si Uchimura, pumayag din siya kapalit ng isang kondisyon. Kailangang dalhan siya ni Uchimura ng cake at nang matapos ni Silid ang paggawa ng mga pekeng Rosmerens, pinag-aralan ni Uchimura ang mapa ng mga nayon upang hulaan ang susunod na target ng mga magnanakaw. Pagkatapos ay nagtungo siya roon ng mas maaga upang itakda ang kanyang bitag at tulad ng inaasahan, dumating ang mga magnanakaw at ninakaw ang pekeng Rosmerens. Ngunit ang pinakamalaking tanong dito ay kung bakit nasa pag-aari ni Bualan ang mga pekeng Rosmerens at napagtanto niya na wala na siyang kawalan. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Uchimura upang ilantad siya at ginagawa niya ito sa harap pa mismo ng gininto ang hari. Wala na siyang kahit anong paraan upang makatakas na kahit anong isipin niyang paraan, malinaw na wala na siyang pag-asa at dahil dito, wala na siyang ibang nagawa kundi ang mapaluhod at magmakaawa para sa kanyang buhay. Humingi siya ng tawad sa hari sa kanyang ginawa at sinasabing ninakaw lamang niya ang mga Rosmerens upang makuha ang pinakamagandang kasunduan para sa kanya. Pinilit niyang ipaliwanag na hindi niya alam na mali ito na kahit na alam niyang nakakatawa ang kanyang dahilan, hindi na mahalaga iyon at ang mahalaga ay mapapayag niya ang hari na hayaang mabuhay siya.
Ngunit sa kasamaang palad para kay Gulon na hindi likas sa hari ang pagiging maawain, sa matigas na tinig at ipinahayag ng gininto ang hari na hinahatulan niya ng kamatayan si Gulon at ginamit niya ang kanyang kapangyarihan upang lumikha ng isang kulungan ng kidlat sa paligid ni Gulon, at pagkatapos ay mula sa kisame isang gutom na buwaya ang bumagsak sa harapan niya. Sumigaw siya sa matinding takot habang dahan-dahan na lumalapit sa kanya ang mabangis na nilalang. Sinubukan niyang tumakbo ngunit wala siyang kahit saan na pwedeng puntahan at habang unti-unting bumabalot sa kanya ang takot at kawalan ng pag-asa, tinanggap na ni Gulon ang mapait na katotohanan na dito magtatapos ang kanyang buhay. At sa kanyang huling sandali bago siya bawian ng buhay, ang huling naiisip niya ay ang kanyang mga anak at kung paano na niya sila hindi maalagaan kapag wala na siya, ngunit bago pa maharap ni Gulon ang matatalim na pangil ng buwaya, mabilis na inactivate ni Uchimura ang kanyang personal na mahiwagang aparato at pinakawalan ang isang nag-aapoy na fireball patungo sa mabangis na nilalang. Labis na nagalit ang gininto ang hari sa ginawang ito ni Uchimura at pinaunlakan niya ang general na makapunta sa paghatol upang ipresenta ang kaso laban kay Gulon, ngunit hindi nito binibigyan ng karapatan si Uchimura na makialam sa mga usaping pang-estado. Matigas na tinanong ng hari kung handa ba siyang akuin ang responsibilidad sa kanyang ginawa. Subalit iginiit ni Uchimura na may makatwirang dahilan siya sa kanyang pakikialam at nakiusap sa hari na pakinggan muna siya bago ito gumawa ng desisyon, lalong nag-init ang galit ng hari kaya't pinakawalan niya ang kanyang kambal na dragon ng kidlat, gayunpaman ay nais niyang marinig ang paliwanag ni Uchimura kaya't pinayagan niya itong magsalita. Una sa lahat ay nilinaw niya na hindi niya ito ginagawa dahil nagmamalasakit siya kay Gulon at ginagawa niya ito para sa kapakanan ng gininto ang hari. Ipinaliwanag niya na ang pagbitay kay Gulon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng kaharian ng Rampage. Ngunit nahirapang maniwala ang hari na isang tuso na mangangalakal lamang ang maaaring makapagpabagsak ng isang buong kaharian, subalit nang banggitin ni Uchimura ang orange powder ay biglang nabighani ang hari. Ang kaharian ng Rampage ay nabuo dahil sa mga minahan ng ginto nito at patuloy na yumayaman sa loob ng maraming taon. Ngunit nitong mga huling taon ay bumababa na ang dami ng gintong nakukuha, kaya napakahalaga na masulit ang bawat butil ng mineral. Upang magawa ito ay ginagamit ang orange powder na isang mahiwagang sangkap na kapag in-infuse ng mahika ay nag-aalis ng dumi at iniiwan lamang ang purong ginto, at ang namamahala sa pag-aangkat ng orange powder ay si Gulon. Dahil dito sinabi ni Uchimura sa hari na hindi niya maaaring ipapatay si Gulon, kaso nanatiling hindi kumbinsido ang hari at maaari naman siyang magtalaga ng ibang mga ngalakal upang humawak ng pag-aangkat ng orange powder, kaya bakit kailangang buhayin pa si Gulon at dito ipinaliwanag ni Uchimura na hindi ito ganoon kasimple. Ang orange powder ay nagmumula sa bansa ng Toki at dahil sa sunod-sunod na digmaang sibil na naganap doon, nagpatupad ang Toki ng mahigpit na mga limitasyon sa pag-export nito at dahil dito ay walang bagong mga ngalakal ang makakakuha ng orange powder. Pero may isang natatanging exception na si Gulon at napaisip si Gulon kung paano nalaman ni Uchimura ang lahat ng ito. Sa sagot ni Uchimura ay ibinunyag niya na matagal na niyang iniimbestigahan ang orange powder sa pag-asang makakakuha siya nito upang makagawa rin ng ginto para sa hukbong demonyo. Pero sa kalaunan ay napagtanto niyang imposibleng makuha ito at binalik ni Uchimura ang usapan kay Gulon. Noong panahon ng isang digmaang sibil sa Toki na naghirap ang mga mamamayan dahil sa matinding kakulangan ng pagkain at supply, walang ibang bansa ang tumulong at halos lahat ng mga ngalakal ay nagsitakasan. Ngunit kahit nasa gitna ng digmaan ay patuloy pa ring nangangalakal si Gulon sa Toki, dahil dito kahit nasa panganib ang buong lungsod ay nakaligtas ang kanilang ekonomiya sa gitna ng digmaan. Dahil sa ginawa niyang ito ay may utang na loob kay Gulon at hindi lamang ang Toki kundi pati na rin ang iba pang mga bansa, dahil dito ay binigyan siya ng espesyal na pahintulot upang makipagkalakalan sa mga produktong may mahigpit na regulasyon, kahit pa medyo madilim ang ilan sa kanyang mga pamamaraan. Sa tingin ni Uchimura ay isang malaking pagkakamali kung papatayin ang isang bihasang mga ngalakal tulad ni Gulon. Lubhang makatwiran ang argumento ni Uchimura kaya tuluyang tinanggal ng gininto ang hari ang kanyang mga dragon ng kidlat. Ngunit may isang bagay pa rin siyang hindi maintindihan bakit pinuprotektahan ni Uchimura si Gulon, maging si Gulon ay naguguluhan at kahit na ipapatay si Gulon at bumagsak ang kaharian ng Rampage, wala namang direktang epekto ito sa hukbong demonyo. Bukod pa rito ay ninakawan sila ni Gulon subalit hindi rin maintindihan ni Uchimura kung bakit naguguluhan ang hari.
para sa kanya ay natural lang na tumulong sa isang taong nasa panganib kung kaya niya itong gawin. Sa puntong iyon ay parehong nanlaki ang mata ng hari at ni Gulan sa kung gaano kawalang malay at inosente ang pananaw ni Uchimura. Sa sobrang pagkamangha ng hari ay bigla na lang siyang napatawa ng malakas na isang tawa na halos hindi niya makontrol. Dahil sa tuwa ay nagdesisyon siyang patawarin si Gulan at umalis upang matulog, samantala sina Uchimura at Gulan ay basta na lang itinapon palabas ng silid ng trono, ngunit kahit papaano ay nakaligtas sila pareho. Kahit nabuhay pa siya ay nananatili pa ring maingat at nag-alinlangan si Gulan kay Uchimura. Dahil kung nagawang patawanin ng isang tao ang gininto ang hari ng ganoon, hindi siya maaaring maging isang ordinaryong tao lamang. Dahil dito ay nagsimula ng maghinala si Gulan na lahat ng ito ay bahagi lamang ng plano ni Uchimura, kaso ang hindi niya alam ay nanginginig sa takot siya sa buong pangyayaring iyon at ngayon, sobrang nanghina ang kanyang mga binti na halos hindi na siya makatayo. Wala siyang nagawa kundi umasa kay Gulan para may masandalan habang palabas sila ng silid ng trono. Habang papalapit sila sa labasan at biglang lumitaw si Alulo na kasama ang lahat ng magnanakaw na dating nagtatrabaho kay Gulan, ngunit sa isang nakakagulat na revelasyon ay lumabas na hindi lang sila mga magnanakaw at sila rin pala ay mga anak ni Gulan. Masayang sinalubong ng mga babae si Gulan dahil sigurado silang sasaktan siya ng hari kapag nalaman ang buong katotohanan, habang natutuwa rin siyang makita sila ay hindi niya maintindihan kung bakit sila naroon. Ipinaliwanag ni Alulo na hiniling ni Uchimura sa kanya na hanapin ang mga babae at dalhin sila upang makipagkita kay Gulan. Matapos ang insidente sa Kamison na may kinalaman kay Gulan, nagsagawa ng masusing pagsisiyasat si Uchimura tungkol sa kanyang nakaraan at sa unang tingin, mukha lang siyang isang mapagsamantala na mangangalakal kaso nang nilaliman ni Uchimura ang kanyang pagsasaliksik at natuklasan niyang inalagaan at pinalaki ni Gulan ang maraming ulilang bata mula sa digmaan. Sa isip ni Uchimura ang isang taong kayang gawin iyon ay hindi maaaring isang ganap na masamang tao kaya't naman, nakaramdam siya ng obligasyon na protektahan si Gulan at labis na namangha siya sa ginawa ni Uchimura para sa kanya at sa kanyang mga anak, na puno siya ng taos-pusong pasasalamat. Makalipas ang ilang sandali bago umalis si Uchimura ay iniabot niya kay Gulan ang isang kontrata na isang kasunduan upang siya ang mamahala sa pagbebenta ng Rosemary sa ngalan ng hukbong demonyo. Nagulat si Gulan bakit siya pinagkakatiwalaan ni Uchimura sa isang napakahalagang kasunduan, gayong minsan na niya silang niloko. Ngunit siniguro ni Uchimura na naniniwala siyang hindi na ito uulitin ni Gulan at bukod pa rito, sobrang abala na ang hukbong demonyo sa ibang mahahalagang gawain, kaya wala silang sapat na oras upang ipamahagi ang Rosemary sa malalayong lugar. Dahil dito ay nais ni Uchimura na si Gulan ang humawak ng negosyong ito. Labis na naantig si Gulan sa tiwalang ibinigay sa kanya ni Uchimura kaya't nangako siyang magbabago, sinumpaan niyang gagawin niya ang lahat upang hindi pagsisihan niya ang desisyong ito. Sa pagselyo ng kasunduan ay naghanda ng umalis si Uchimura, ngunit bago siya umalis na may ibinahaging kagiliw-giliw na balita si Gulan at ayon sa kanya, ang mga guild sa loob ng teritoryo ng hukbong demonyo ay tila nagiging mas aktibo kamakailan. Makaraan ang ilang araw ay nagkaroon ng pulong sina Uchimura at Mandre kasama ang Panginoon ng mga demonyo, isang napaka-importanteng usapin ang kailangang pag-usapan at sa mga nagdaang linggo ay patuloy na tumataas ang presyo ng pagkain sa buong kaharian, hanggang sa umabot na ito sa puntong halos hindi na kayang bumili ng pagkain ng mga pangkaraniwang mamamayan. Dahil dito ay ipinagkatiwala ng Panginoon ng mga demonyo kay Uchimura ang responsibilidad na agad hahanapan ng solusyon ang krisis na ito, at buong puso namang tinanggap ni Uchimura ang hamon na habang inaaral niya ang problema, napagtanto niyang malamang na ang dahilan ng pagtaas ng presyo ay ang monopolyo ng guild sa supply ng pagkain. Gayunpaman ay hindi pa rin niya lubos na maunawaan kung ano ang motibo ng mga ito sa pagsasagawa nito. Ayon naman kay Mandra ay malinaw ang dahilan ng kasakiman at nagboluntaryo siyang gamitin ang dahas upang matauhan ang mga opisyal ng guild. Ngunit hindi kumbinsido si Uchimura na malutas ang problema gamit lamang ang lakas. Sa sandaling iyon ay idinagdag ng Panginoon ng mga demonyo na malaya nang umalis si Uchimura upang simulan ang kanyang misyon, ngunit may ibang misyon siyang inihanda para kay Mandre na kailangan niyang magtungo sa hilagang bahagi ng kaharian. Kahit na hindi pa tiyak ni Uchimura kung ano talaga ang motibo ng guild sa pagpapataas ng presyo ng pagkain, napagtanto niyang kailangan niyang makipagpulong sa guildmaster upang malaman ang katotohanan at makaraan ang ilang araw ay dumating ang araw ng pulong ni Uchimura sa guildmaster,
kaya naghanda na siyang umalis. Ngunit bago siya makalabas ay biglang humaharang sa kanya si Silid at halatang iba ang kanyang anyo kaysa sa dati, dahil sa pag-uusisa ay tinanong ni Uchimura kung bakit ganoon ang kanyang kasuotan, ipinaliwanag ni Silid na sasama siya kay Uchimura sa pulong sa guild, ngunit habang nakasuot siya ng ganitong kasuotan ay gusto niyang tawagin siya bilang Belinda. May isang partikular na klase na elf na humahawak ng matataas na posisyon sa loob ng guild, kaya't naisip ni Silid na kung may kasama siyang isang alpha tulad ni Uchimura at maaaring mas mapapadali ang kanilang negosasyon at pinahalagahan ni Uchimura ang kanyang pag-aalala at pagsuporta. Ngunit sinigurado niya kay Belinda na wala siyang dapat ipag-alala at pagkatapos ng lahat, siya ay dumalo bilang isang kinatawan ng hukbong demonyo kaya't walang paraan upang baliwalain siya ng guild, gayunpaman nang dumating sila sa guild ay eksaktong nangyari ang kinatatakutan ni Belinda. Tuluyan silang binaliwala at napilitang maghintay ng 4 na mahahabang oras bago sa wakas ay pumayag ang guildmaster na makipagkita sa kanila, nang sa wakas ay lumabas si Viper at ang guildmaster ay walang pakialam nitong sinabi na nakalimutan lamang niya sila at wala siyang kahit kaunti na pagsisisi sa pagpapahintay sa kanila ng ganoon katagal. Handa na sanang palampasin ito ni Uchimura pero hindi ganoon kabilis na magpatawad si Belinda. Lumapit siya ng direkta sa mukha ni Viper at ngayong nakita siya ng malapitan at agad siyang nakilala ni Viper dahil sa magkapatid sila. Bagamat hindi na sila nagkita sa loob ng maraming taon mula nang ipinatapon si Belinda mula sa kanilang pamilya ay walang duda si Viper kung sino ang nasa harapan niya, sa totoo lang ay hindi kailanman inakala ni Belinda na makikita pa niya ang pangit na pagmumukha ng kanyang kapatid. Pero dahil narito na rin sila ay hindi na siya nag-aksaya ng oras at dumiretso sa punto. Ipinahayag niya na may mahalagang pakay si Uchimura na kailangang pag-usapan. Samantala ay nagulat si Uchimura nang malaman niyang magkapatid pala sina Belinda at Viper, ngunit hindi iyon ang tamang oras upang pag-usapan ito at may mas mahalagang bagay silang kailangang ayusin. Kaya naman ay sinabi niya kay Viper na nais niyang bumili ng pagkain mula sa guild dahil kaunti na lang ng kasalukuyang supply. Nagkunwaring walang alam si Viper sa isyu ngunit mayabang niyang sinabi na kung talagang nais ni Uchimura na magbenta siya ng mas maraming pagkain sa hukbong demonyo, kailangan muna nitong lumuhad at magmakaawa. Karamihan sa mga taong may respeto sa sarili ay hindi kailanman papayag sa ganitong kahilingan, kaso matagal nang nawala kay Uchimura ang kanyang dangal matapos ang taon-taon na pagiging isang api-apihang empleyado. Kaya wala siyang inaksayang sandali at agad siyang lumuhad at unti-unting nakiusap kay Viper na ibenta sa kanila ang pagkain. Labis na nagulat si Viper sa ginawa ni Uchimura ngunit sa halip na mabahala ay natuwa pa siya, natawa siya sa buong sitwasyon at inamin na maaaring napalampas niya ang biro at sa huli ay pumayag siyang magbenta ng pagkain kay Uchimura. Ngunit itinakda ni Viper ang presyo ng pagkain sa nakakagulat na 50,000 ginto para sa isang bag ng gim na isang lubhang nakakatawang halaga, maliwanag ang sinabi niya na kung hindi nila gusto ang presyo, malaya silang umalis nang hindi bumibili ng anuman. Pagkatapos ay tumalikod si Viper upang umalis ngunit bago tuluyang lumayo ay nagbigay siya ng isang palakaibigang payo kay Uchimura. Sinabi niya na masyadong pabaya si Uchimura pagdating sa kanyang dangal at kung patuloy siyang magpapakababo sa harap ng iba, darating ang araw na magiging nakakatawang alipin na lang siya ng mundo. Wala nang magagawa sina Uchimura at Belinda kaya't lumabas na lang sila ng guild kaso sa paglabas nila ay nag-aapoy pa rin sa galit si Belinda, sa matinding inis ay binanggit niyang sunugin na lang ang buong gusali na kasama si Viper. Sa kabilang banda ay hindi kumbinsido si Uchimura na kailangan nilang umabot sa ganoon, hindi maintindihan ni Belinda kung paano nagawang manatiling kalmado ni Uchimura matapos siyang hiyain ng ganoon sa loob ng guild, ngunit para kay Uchimura ang pagluhod ay hindi sapat upang masaktan ang kanyang dangal kaya't hindi niya ito iniinda. Ang totoo ay mas nagulat pa siya sa katotohanang si Viper pala ay kapatid ni Silid, dahil dito ay nagpasya si Silid na ibunyag ang buong kwento kay Uchimura. Ipinanganak siya sa isang pamilyang elven na mangangalakal. Dahil nahihirapan ang mga elf na magparami na madalas silang nakikihalubilo sa ibang lahi upang palakasin ang kanilang dugo, si Silid ay isang hybrid na kalahating elf at kalahating engkanto. Samantala si Viper naman ay may lahing elf at butiki at dahil sa ganitong paghahalo ng dugo, karaniwan ng may mga bata sa kanilang pamilya na nagkakaroon ng di malusog na obsesyon sa kayamanan at kapangyarihan, at sa sobrang kasakiman ng iba sa kanila na sinunog nila ang isang buong nayon ng mga elf at ibinenta ang kanilang sariling mga kamag-anak bilang alipin na lahat para lang kumita ng ginto.
Labis na nandidiri si Silid sa kasamaan ng kanyang pamilya kaya't nagdesisyon siyang lumayo at putulin ang anumang ugnayan sa kanila. Mula noon ay hindi na niya nakita si Viper at hanggang ngayon at ngayong natuklasan niyang may matinding kaugnayan si Viper sa guild, hindi niya hahayaang gawin ito ang anumang gusto nito nang walang hadlang. Naiintindihan ni Uchimura ang galit ni Silid ngunit sana raw ay binigyan siya nito ng pagkakataong kausapin si Viper bago agad itong nakipagtalo. Ngunit hindi na iyon ang pinakamahalaga ngayon at tinanong ni Silid si Uchimura kung ano ang susunod nilang hakbang, dahil hindi nila kayang bayaran ang sobrang taas na presyo na itinakda ni Viper. Habang nag-iisip ng solusyon si Uchimura ay biglang lumapit sa kanya ang isang batang babae at namumutla at tila desperado na may gustong sabihin, nagmakaawa siya kay Uchimura na tulungan siyang makatakas mula sa pamilyang Lordin. Ang pangalan niya ay Nia at ipinaliwanag niya kay Uchimura na pinipilit siyang magtrabaho para sa pamilya Lordin, gusto niyang tulungan siyang ibunyag ang malalalang krimen na nagawa ng pamilya Lordin, tahimik na minasdan ni Uchimura si Nia bago nagpasya na tutulungan niya ito. Hindi dahil sa may malalim na dahilan kundi dahil sa cute ito subalit bago pa siya gumawa ng kahit anong hakbang ay naisip niyang una sa lahat, dapat muna niyang bigyan ng maayos na kasuotan si Nia. Dinala niya ito sa isang tindahan at pinili ang isang lila na damit na para sa kanya na tila labis niyang nagugustuhan ang proseso ng pagpili. Habang nanunood si Silid ay nagsimula na siyang magduda na may hilig nga ba si Uchimura sa mga batang babae, kaso isinantabi muna niya ang kanyang hinala. Matapos bigyan si Nia ng bagong kasuotan at tinanong siya ni Uchimura kung handa siyang maging testigo at isiwalat ang kasamaan ng pamilya Lordin, matibay ang sagot ni Nia na handa siyang ipaglaban ang katotohanan. Sa puntong iyon ay dinala siya ni Uchimura sa isang restaurant upang mas detalyadong marinig ang kanyang buong kwento. Ipinahayag ni Nia na puwersahang kinuha siya ng pamilya Lordin mula sa kanyang pamilya at ipinilit siyang magtrabaho para sa Guildmaster. At hindi lang siya ang biktima na marami pang iba ang pinagtatrabaho ng halos walang sahod, bagamat lubhang kasuklam-suklam ang kalagayan nila at nagtanong si Uchimura kung mayroon pa siyang ibang impormasyong maaaring maging kapakipakinabang. Sa sagot ni Nia ay sinabi niyang may kumakalat na usap-usapan sa buong bayan na isang paparating na malaking sakuna. At kapag dumating ang sakunang ito lalo pang magiging mahirap ang pagbili ng pagkain, gayunpaman ang lahat ng kumakalat na usap-usapan ay gawa-gawa lamang ng guild upang takutin ang mga mamamayan. Sa ganitong paraan ay maaari nilang itaas ang presyo ng mga produkto at kahit gaano pa ito kamahal, mapipilitin pa rin ang mga tao na bumili at bukod pa rito, binili na rin ng guild ang karamihan sa natitirang supply ng game at nililimitahan ang distribusyon nito upang mas lumaki pa ang kanilang kita. Malinaw na ebidensya ito ng kanilang katiwalian ngunit may isang malaking problema na ang karamihan sa mga opisyal ng guild ay bahagi ng pamilyang Lord Pin, habang ang natitirang opisyal naman ay naibulsa na ng suhol kaya't walang sino mang handang umaksyon. Ang guild na minsan ay itinatag upang magsilbi sa kapakanan ng nakararami, ay tuluyan ng bumagsak sa ilalim ng kontrol ng pamilyang Lord Pin at ginagamit na ngayon upang tugunan lamang ang kanilang kasakiman at dahil dito, nagpasya si Uchimura na tapusin ang kanilang pag-take advantage. Ngunit upang magawa iyon ay kailangan niyang makahanap ng matibay na ebidensya. Ayon kay Silid ay mas madali kung huliin na lang nila si Viper sa isang madilim na eskinita at tapusin na ang problema. At habang maaaring mabilis nitong masosolusyonan ang isang bahagi ng suliranin na nais ni Uchimura na gawin ito sa patas at makatarungang paraan. Si Viper ay gumagamit ng pera bilang kanyang sandata upang kontrolin ang mga tao, kaya naman ay gagamitin ni Uchimura ang hukbong demonyo bilang kanyang sandata upang labanan ito. Nang hindi nag-aksaya ng oras ay bumalik agad si Uchimura sa guild kasama sina Silid at Nia upang magsagawa ng biglaang pagsisiyasat. Agad na napagtanto ni Viper ang plano ni Uchimura na ipitin siya at mahuli sa akto, subalit wala siyang magawa at wala siyang kapangyarihang tanggihan ang isang opisyal na pagsusuri, kung sakaling matuklasan ni Uchimura at ng kanyang grupo ang alinman sa mga naimbak na supply ng game o ang mga transaksyong may bahid ng katiwalian sa talaan ng guild, mabubunyag ang monopolyo ni Viper. Dumating si Uchimura ng biglaan dahil ayaw niyang bigyan si Viper ng pagkakataong may tago ang ebidensya. Ngunit may kakaiba ay hindi man lang mukhang balisa si Viper sa pagsisiyasat at sa halip ay kampante pa nitong sinabi na gawin ni Uchimura ang anumang nais niya. Pero hindi ito natinag kay Uchimura at agad siyang nagtungo sa silid-imbakan na kung saan inaasahan niyang matatagpuan ang mga nakatagong supply ng game,
naalala niya na may isang kalapit na nayo na kamakailan lamang ay nagbenta ng malaking dami ng gem sa guild kaya't imposibleng nailabas na ni Viper ang lahat ng supply sa napakaikling panahon. Kaso pagpasok niya sa silid-imbakan ay nagulat siya sa kanyang nakita. Wala ni isang sako ng gem sa loob na ganap na walang laman ang imbakan at hindi siya makapaniwala at tila lalong pinagtawanan ang kanyang pagkatalo, dahil dumating si Viper kasama ang iba pang opisyal ng guild at nagtawanan sa harapan niya. Mukhang pumalpak ang plano ni Uchimura na isang malisyosong wika ni Viper, subalit napansin ni Uchimura ang ilang bakas ng gulong sa sahig at patunay na may nakatambak ng supply ng gem doon dati. Bilang huling pagtatangka upang itulak sa sulok si Viper ay tinanong ni Uchimura kung paano nangyaring wala nang natitirang gem sa imbakan ng guild. Pero kampante lamang itong sumagot at sinasabing may nakahanap ng mamimili para sa lahat ng supply kahapon lamang. Malinaw na kasinungalingan ito kaso dahil wala silang konkretong ebidensya, walang magagawa sina Uchimura at Silid kundi umalis na may pagkatalo. Kahit na sinuri nila ang talaan ng guild na wala silang nakitang anumang hindi tugma sa mga dokumento na malinis ang lahat sa papel, dahil dito ay halos imposible ng patunayan na may ginagawang iligal si Viper, mas madaling ilipat ang mga produkto kaysa madaya ang mga talaan kaya't hinala ni Silid na isinasagawa ni Viper ang kanyang mga iligal na transaksyon gamit ang pangalan ng pamilyang Lord Pin. Kung tama ang kanyang hinala, ito ang dahilan kung bakit mukhang walang bahid ng katiwalian ang mga talaan ng guild, gayunpaman ay may mas agarang suliraning kailangang tugunan at malinaw na nakapaghanda na si Viper para sa kanilang biglaang pagsusuri kaso paano niya nalaman ito? Dapat sana ay lubos na lihim ang plano, subalit nalaman pa rin ito ni Viper at nagkaroon ng sapat na oras upang maitago ang ebidensya. Ibig sabihin lamang nito na may nagbigay sa kanya ng impormasyon na isang spy sa kanilang hanay, at sa kasalukuyang sitwasyon ay iisa lang ang maaaring may kasalanan nito. Samantala sa loob ng guild ay humahalaklak si Viper at tuwang-tuwa sa kung paano niya napahiya sina Silid at Uchimura. Hindi niya ito magagawa kung wala ang tulong ni Nia, dahil dito ay pinuri niya ito bilang isang napakahusay na taksil. Ngunit walang anumang ekspresyon ang mukha ni Nia na tahimik niyang tinanggap ang papuri, dahil sinunod lamang niya ang utos na ibinigay sa kanya at sa kabila nito, hindi niya maiwasang maging mausisa kung paano nagawang maitago ni Viper ang napakalaking supply ng gem. Kaya tinanong niya ito at biglang lumamig ang ekspresyon ni Viper, na pagtanto ni Nia na maaaring nagkamali siya sa pagtatanong kaya't napakapit siya sa sarili at naghanda sa posibleng parusa, pero sa kabutihang palad ay maganda ang mood ni Viper ngayon at sa halip na parusahan siya, tinapik lang nito ang kanyang ulo at walang pakialam na binanggit kung saan niya itinago ang gem. Nakaimbak ito sa isang karaban at dahil may malawak siyang karanasan sa pangangalakal gamit ang mga kertelang hila ng kabayo, naisip niyang pansamantalang gawing imbakan ang mga ito at ibabalik niya ang gem sa guild kapag siguradong ligtas na ito. Habang pinag-uusapan ang tungkol sa kaligtasan na sinabi rin ni Viper kay Nia na ligtas pa rin ang kanyang mga magulang sa ngayon, ngunit ang kanilang kapalaran ay nakasalalay sa mga magiging desisyon niya. Si Nia ay isinilang sa pamilyang Lordin kaso ang kanyang sangay ng pamilya ay ang pinakamababa sa kanilang lipi, dahil dito isang araw ay basta na lang sumugod si Viper sa kanilang bahay at kinuha siya upang gawing sekretarya. Hindi pumayag ang kanyang mga magulang pero wala silang magawa laban sa utos ng pangunahing pamilya, kaya napilitan silang isuko ang kanilang anak. Mula noon ay walang humpay ang kalupitang dinanas ni Nia sa kamay ni Viper, dahil hindi niya matanggap ang katotohanang kahawig ng mukha ni Nia ang kanyang nakatatandang kapatid, hanggang isang araw ay ipinatawag siya ni Viper sa opisina nito at inutusan siyang maging isang spy. Alam niyang mahina ang loob ni Uchimura kaya kung makakita ito ng isang kawawang bata, siguradong maaawa ito kahit gaano pa siya nakakahinala at hindi alam ni Nia kung ano ang maaaring mangyari sa kanya kung mahuli siya. Ngunit wala siyang pagpipilian na hindi siya maaaring sumuwi sa utos ni Viper kung nais niyang manatiling ligtas ang kanyang mga magulang. Samantala sa bayan habang naglalakad si Uchimura pakiramdam niya'y lalong bumibigat ang kanyang loob, sa kanyang paligid ay nakikita niya ang napakaraming pagod at gutom na mamamayan, dahil dito ay hindi niya na kayang manatiling walang ginagawa at kailangan niyang kumilos. Subalit dahil sa lalim ng kanyang iniisip at hindi niya napansin ang isang tao na nakaharang sa kanyang daraanan, si Munder sa huli ay kinailangan niyang kalabitin ito upang maialis siya sa kanyang malalim na pag-iisip, nabigla si Uchimura nang makita siya. Akala niya ay nasa misyon pa rin ito sa hilagang bahagi ng kaharian,
Inamin ni Alandra na tama ang hinala niya na talagang ipinadala siya sa hilaga ng Panginoon ng mga demonyo, kaso ngayon nakabalik na siya at hindi siya umuwi ng walang dala. Ang kanyang misyon sa hilaga ay upang harapin ang mga wyvern na matagal nang naninira at nananakot sa mga nayon, dahil ang wyvern ay malalaki at napakapanganib na nilalang na hindi naging madali ang kanyang gawain. Ngunit sa kabila nito ay napatay niya ang kabuoang 30 wyvern at dinala ang kanilang mga katawan bilang patunay ng kanyang tagumpay, habang pinagninilayan ni Uchimura ang sinabi ni Alandra, isang napakagandang ideya ang biglang sumagi sa kanyang isip. Sa sobrang saya niya ay napatili siya ng papuri kay Alandra at namula ng bahagya si Alandra sa hiya, kaso si Uchimura ay masyado nang abala sa kanyang mga iniisip at gamit ang 30 wyvern na kanilang nakuha. Sigurado siyang sapat na ito upang maisakatuparan ang kanyang plano. Sa wakas ay natagpuan na niya ang solusyon sa kanilang problema.